So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. Grabe, nung napanood ko to, na windang ako. Sabi ko, ano yung inabot? At dito, pag-uusapan natin dito, hindi lang ho yung inabot ha. Alam nyo na yun kung ano yung viral ngayon. Pati po yung nag-abot. No, kikilalanin ho natin dito mismo dito mismo sa ating YouTube channel. Grabe, lantaran na ba talaga? Lantaran na ba talaga ang pangiging bungad? Gago! Ang tindi nito, no? Biglang ginano, no? Sa amin kasi ito dahil talamak na nga ang droga dito sa Pilipinas, nakikita ko yung mga chismis doon na mga, oy, si ganito, adik yan. Oy, si ganito, nagbebenta yan. Alam mo naman, mabilis ang chismis ngayon. So, yun nga, doon sa amin, pag pag nag-aabutan ng mga inang mga adik, appear, no? Pag appear, sabay kuha, ganyan, no? Pak, sabay kuha na, yun na yun. Dito, hindi. Kamayan. O kaso, mali ang teknik. Nahuli kam po, no? Nahuli kam ang pag-aadik. Nahuli kam po ang pagbibigay ng di umano. Kaso kulay puti kasi parang napakalabong hindi natin isipin na hindi yun yung ganun. Mapakalabong isipin na kwintas, mapakalabong isipin na regalo na ganung kaliit. Tapos ganun yung bigayan. Gago! Parang nakakawindang ng utak. Parang yun na agad yung iisipin mo. Oo, grabe talaga, no? Samantalang nung panahon ni PRRD, pinulbos niya yung mga yan, no? Pero ngayong nangyari, bakit? At saka ito balitang-balita ho na nagmura na daw. Nagmura na daw ang OTAB. Balik na rin yung OTAB, bato. Nagmura na ang pulburon na dating nakakakuha daw yung mga addictos na nagkakahalaga ng 500 pesos at umabot pa ng 1,000. Ngayon daw 150 or 250 pesos daw meron na. Lupit. Talamak na talaga, no? Oo, ang lupit nila, no? Ang lupit nyo. Gago! So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video. Araw-araw nag-upload tayo 3, 2 sa isang araw. At sa mga medyo hindi naman busy dyan, paki-join sa aking join button. At yung super thanks, pindutin nyo na rin. Gago! So eto na nga, grabe, no? Eto na nga. Ano ba unahin natin? Yung video muna, ito muna. Yung video muna. Yan. Ito muna unahin natin, no? Yung video na to. Bago tayo mapunta doon kung sino yung nag-abot at yung iba pang mga re-reaction na natin video. Pero eto, grabe, no? Ang lupit. At eto pa nga, alam nyo, may dahilan na agad yung mga tansu vlogger dito. Sino ba naman daw na siraulong mga adik or na magbibigayan ng ganito sa harap pa daw ng media? Ang pagkakaano ko naman, wala naman akong nakikitang media. Wala man ako nakikitang media, nakikita ko lang dito ay mga bisita, no? At ito ang babaw naman nung nila, yung katwiran nila dito. Na kesyo, bakit daw gagawin? Hindi naman daw tanga-tanga yung mga adik na yan. Kung sakali daw adik daw tong lalaki or source, di umano, sabi to ng mga tansu vlogger yung mga tigapagtanggol ni Marcos. O yung mga mukhang tanga. Gago! Oh, yun, sila yun. Oo. Yung wala daw matinong wala daw matinong adik or source na magbibigay sa harap ng maraming tao. Unang-una, adik yun, may aasaan ka pa bang matino doon? 'Di ba? Wala ka nang aasahan na matino doon. Lahat talaga kagaguhan doon. Pangalawa,
usapang matino, kung usapang matino lang at hindi gagawin, anak ng teteng, yung 13 billion pulburon nga sa Alitagtag, Batangas, isinuko sa checkpoint eh. Yan pa kaya? Gago! Yun nga nagawa nila eh. Pero mo, 13 billion pulburon yun. O sige, sabihin na natin 9.6 billion kasi buwaba na. Nabawasan na ata. No? Kung yun nga, 'di ba? Kung yun nga i-deliver nila sa mismong checkpoint. Ito pa kaya? Di tsaka ito sorry pero lakyan natin 'yan. Yung mga ganitong style ng mga inaabot, unang-una ho, maling-mali ho ito na idadaan mo siya sa shake hands yung inaabot mo. Kahit sino pong pulis ang tanungin, kahit sino pong yung mga pulis diyan na laging nakatoka sa mga bypass operation, sa mga ganito, sa mga droga. Halimbawa ho, may isang pulis ho sa kalsada. Nagkasalubungan kayo na magkaibigan. Kinamayan ka ng parang may binulsa ka. Alam mo baka sundan ka ng pulis. Baka nga hindi ka sundan, baka kapkapang ka na agad eh. Di totoo yun. Ganyan na ano yan na talagang nakakapanghinala yan. No, so dito naman, siguro naman din, ang akala siguro nitong lalaki to, hindi makikita yung nasa kamay niya. Pero wala pa tayong kasiguraduhan kung ano nga ba talaga to. Mamaya may papakita ko sa inyo yung picture ha. Panoorin muna natin. So ayan na inabot. So naka-plastic siya na kulay puti. Ang sabi daw nila dito is ano daw to, parang tawag dito necklace daw na hugis bilog. Yun daw, may pinakita yung necklace na kulay na hugis bilog. May pinakita yung mga ogag na tansu vlogger. May pinakita na yun daw yung inabot. Yan, no? Okay, ulit-ulitin lang natin yung video na yan. Tapos ang pinagtataka ko pa, bakit ganun yung ayan, wait lang, pause nga natin. I-zoom mo, i-slow motion. Bilisan mo, isla. Kahit nga si Sandro nagulat, so ito yung slow motion. So, yung makikita nyo, nakasashi po. Parang tablet siya. Parang tablet ho siya na nakalagay sa maliit na plastic. Yun yung para sa akin, yun yung nakikita ako dito. Parang tablet ho siya, no? Grabe, no? Tas inabot. Hindi, parang parang pulburon nga. Parang hindi siya tablet, parang durog siya, parang durog. Inulit-ulit, yan, binigay, pagbigay, okay, kinuha, pagkuha, tinira, pinasa sa kabilang kamay, pagpasa sa kabilang kamay, binulsa. Okay, ayun ang masakit. Hindi nyo napansin? May tumapik. Sino yun? Si Sandro? Si Sandro yung tumapik. Si Sandro yung nasa likod niya eh. Wait lang ulitin natin yung slow motion. Wala kasi itong fast forward. Ayan may ayan si Sandro sa likod. So kanina pagkabulsa ni Sandro sa kanyang ni Marco sa kanyang kamay, parang may humablot sa likod niya na isang kamay. Okay, ulitin natin ulitin natin. Post natin doon sa slow motion. Ayan na, pa-slow mo na ng pa-slow mo yan. Nung naibulsa na, hindi masyadong kita sa camera. At parang nagulat nga si Sandro dun sa likod eh. Hindi pala si Sandro yun. Pala yun? Si Jake Cyrus. Gago! Sorry. Kapang sama-sama mo, Jay. Ayan na, ito, slow motion. Yan, slow motion. Pansinin nyo yung kamay na kanan, kaliwa. Kanan. Sige. Yan, yung kanan, kung saan ibubulsa yung binigay. Okay? Kung saan ibubulsa yung binigay. So, yan na, kinuha. Pagkuha, inilagay sa kanang kamay. Slow motion natin, okay? Inilagay, yan na, lilitaw na yung isang kamay na tatapikin yung kamay ni Marcos. Okay, yan na, mililitaw na isang kamay. Ayun, kamay nga ni Sandro.
Gago! Kamay nga ni Sandro. Baka tinapik tinapik niya yun. Pero yan na natin. Ngayon, dito tayo sa isang video. Ano nga ba talaga to? Dito pala tayo sa comment ng madlang people. Dito tayo sa comment ng mga madla. Tignan ho natin. No, tingnan natin yung comment. Ito, magbabasa lang ho tayo ng comment ha. Baka magalit kayo. Ano yung inabot? Betsin o gold, Gold Lux? Gold Lux Pulburon. Hala, uy, sobra naman kahit nasa maraming tao. Sabi ni Juliana Kyokoko. Sabi naman ni Vilma, lantaran ang abutan sa Pulburon. Sino yung nakapolo na pula? Di nyo siya kilala? Di kaya siya? Di kaya siya? Ito yung kasagutan dyan. Pero dito muna tayo sa isang video. Dyan muna tayo ha. Tanggalin muna natin yan. Dito tayo sa abutan. Ito yung pinaka-pool ha. Ito, play natin. Pasensya na kayo kung mahina yung yung audio. Masakit kasi dito. Pero ano ba to laksan? Hayop na to. Yan ha. Wala na. Yeah. Viral ngayon sa social media ang video na ito na tila may inabot ang lalaking nakapulang polo na ito sa kamay ni BBM. Nakita ninyo. At nang i-close up nga ang video na ito at nakuna ng screenshot, abay nakikita nyo ba ang nakikita natin? Ano ito? Kayo na ang humusga. Kaya't ang tanong ng mga netizens, bakit may ganitong senaryo? Bakit tila may pasimpleng abutan? At ano kaya ang iniabot ng lalaking ito kay BBM? Nagtatanong ka naman. Grabe. Sino to? Si EEB. Tingnan nyo ang kanang kamay nung nakapula na shirt. Ano yan? Yung white skirt that looked like a pocket of something. Something. BBM's hands after the handshake. Diba? He put something in his left hand from his right. Something left hand into his left pant pocket. Parang street deal lang ng mga celebrity cokeheads. Kaya pala wala siyang pakialam sa mga nangyayari kapag joga ang problema ng bansa. Kasi speaking dito sa wala siyang pakialam sa nangyayari kapag usapang droga, no? Kasi eto totoo yun. Alam niyo kung bakit? Tingnan nyo ngayon, puro AJK yung pinag-uusapan. Pinagtatanggol nila yung karapatan na tustisya daw dun sa mga addict. Sa mga addict at sa mga drug lord na mga namatay. Gago! First time in history of the world po yan. Kahit saang bansa, wala ho kayo makikita na na isang bansa na pinagtanggol ang pagkamatay ng isang addict. Or pagkamatay ng isang pusher. Gago! Dito lang po yan makikita, only in the Philippines. Siya mismo ang nag-tolerate at user Yan ang problema ng mga mayayaman. Di maitago ang bisyo, cocaine, marijuana, alak, etc. The guy intended it to be seen. He could have used his other hand. He knew it was being filmed. Motive? To prove Hello Kitty is still into it. If it was Hello Kitty's intention, it's a different story. Philippines is a huge mess. Kaya nga ganoon na lamang ang kanilang pagnanais na mapatalsik si Vice President Sara. Kaya kahit ano na lamang ay binabato sa kanya, kahit anong mga nakakatawang paraan. At kapag napatalsik na si VP Sara, wala nang hadlang sa kanilang mga party-party at mananatili na sila sa kanilang kapangyarihan at pagkahay habang buhay. Komento na. Eto wait lang maputol ko lang kayo Alam nyo, masyado nang natabunan yung panawagan ng taong bayan mapatungkol sa hair follicle test ni Bongbong Marcos. Masyado nang natabunan ho yun. Masyado nang hindi na pag-uusapan ngayon. Nung nakaraan, di ba, kumagat na ho si BP Sara na siya ay papayag na magpa-drug test or magpa-hair follicle test dahil
Yun ang gusto nilang ipatupad sa ating gobyerno. So dahil medyo maraming galit o maraming talagang anti-Duterte sa ating gobyerno ngayon, kaya hindi ho yung pinansin. Hindi ho yun pinansin ng ibang mga senador, mga kongresista, mayor, vice mayor at kung ano-ano pa na nakaupo sa ating gobyerno. Oo. So ngayon nakalimutan yun dahil ang ginawa ho nilang panghabla ho doon or ginawa ho nilang panakipbutas doon sa issue na yun ay walang iba kundi yung kay OJC, yung si Pastor Apollo Siquibuloy na kung saan nandun din ho tayo, isa tayo sa nagtanggol at ang Banateros Brothers ha. So yun ang nangyari. So nabaling sa issue or nabaling ang atensyon ng tao sa nangyayari sa kay OJC at may iba pa, marami pa. Nandiyan din kay Alice Goho na tumakas daw, di umano, tumakas at nanghiram patong si Abalos ng airplane Gago! sa kanyang friend. Gago! Sana all, no? So, may mga ganun kang friend, yayamanin. So nakalimutan na ho ng ibang mga Pilipino na i-push pa rin natin yung sigaw ng taong bayan na magpa-hair follicle test etong kanilang presidente. Gago! Kaso nga lang, may masamang nangalang nangyari, nakalimutan na yun dahil ang dami ho nilang ginawang panakipbutas doon. Andiyan na yung kay OJC, kay Alice Goho, at marami pang iba sa basta lahat kapag ito pansinin niyo kapag may issue mapatungkol kay Marcos, gagawa sila ng panibagong issue na rerekta naman sa mga Duterte para hindi mapansin ng taong bayan yun. Kasi nga napaghahalataan na rin nila siguro na medyo dumadami na yung nananawagan. Na siguro ay tangina, grabe, dumadami na yung nananawagan sa akin. Grabe, hoy, yung mga bataan pare-parehas tayong rito. Pare-parehas tayong malilintigan dito. Kaya hindi naman po pwedeng ako lang ang magpa-drug test. Kailangan kasama din kayo pare-parehas lang naman tayong mga adik. Diba? Kaya yun ang dyan, no? Eto, ituloy pa natin. Mamaya, titingnan natin kung sino ho yun, ilalabas natin dito. Kung sino po yung nag-abot nung hinihinalang cocaine. Hinihinalang coke ng taong bayan na inabot kay Bonget. Kinontra ng isang bugok at Talyanista yung sinabi ko na ang mga Marcoses ang nagsimula ng gera versus mga Duterte. Sabi ni Adik, si Rodrigo daw ang nagsimula kasi tinawag na Adik at weak yung Adik. Weak bago pa man ang eleksyon noong 2021 pa lang. Buti naman at nanggaling na ito sa mga Talyanista mismo. Ibig sabihin, galit na sila sa mga Duterte noong 2021 pa lang. Kaso, mambubudol pa, kaya di muna kumilos. Hinintay mo nang mapagsamantahan si Sara na nagtiwala sa karapatan ng kanilang salita bago bumuelta. Hindi, totoo naman tong comment ni Ibiernas. Totoo naman to na pero walang pinangalanan si PRRD noon na adik si Marcos. Sinasabi niya lang noon na may tatakbong isang politiko na tatakbong presidente na nagdodroga. Yun yung kauna-unahang sinabi ni PRRD. Wala siyang pangalan na binitawan noon. No, wala siyang binitawan. 2021, wala siyang binitawan. Ngayon, kung doon pa lang pala nasaktan na sila nung 2021 na binitawang salita ni PRRD na may tatakbong adik sa presidente, sa pagiging presidente. So ibig sabihin, totoo pala talagang adik yun. Dahil nasaktan siya. Diba? Naisipin nyo maigi.
Yun na talaga yun kasi ito 2021. Wala namang binanggit si PRRD noon. Kailan niya lang binanggit na tinukoy niya na si Marcos. So ibig sabihin kung nung 2021 ay sinasabi nilang parang nagsimula ang gera sa mga Duterte, hindi. Tsaka hindi na to Marcos versus Duterte. Marcos versus taong bayan na to. Yun na yung totoo dyan, no? Dahil sa ginagawang katulonggisan ng gobyerno. Gago! Yan ang realidad na nangyayari ngayon. So dito pa nga lang, ulitin ko, nung 2021, may sinabi si PRRD na may isang politiko na tatakbo bilang presidente na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Yun yung sinabi niya. Wala pa siyang pinapangalanan noon. So kung doon pa lang nagalit na ang mga Marcos, ibig sabihin totoo. Gago! Diba? Basic. Tsaka ito sinong Talyanismo na yan na parang dumipensa daw, may dumipensa na Talyanismo. Ito kung dumipensa man yan, alam nyo, sinasabi nga nila, ano lang daw yan, necklace lang daw yan. Ibig sabihin, hindi nga talaga maaayos kausap ang mga Marcoses. Sa Talyanista na mismo nang gagaling yan. Sila mismo nakakaalam na mambubudol lang ang idolo nila at nagtitiis lang hanggat hindi pa nakakabudol. True story. Mahirap ang seryosong diskusyon sa mga Talyanista kasi naniniwala yan na hindi magnanakaw si senior, hindi addict si junior, etc. Merong alternative facts ang mga Talyanista at kahit sila ang nag-aakusa, ikaw pa ang may responsibilidad na mapatunay na inosente ka. Yung video nga daw na rumaratrat ng Polvoron ay deepfake. Pero nang lumabas ang expert opinion na hindi ito deepfake, ay deepfake pa rin daw ito. Wala kang panalo sa Talyanista. Dahil ikaw ang nasa realidad, sila nasa mundo ng Polvoron. Oo, wala kang panalo dyan sa mga Talyanista na yan. Kahit anong rebat mo na mababaon sila, wala silang pakialam. Diba sabi nga ni Cathy ano bang pangalan nun? Si Ma'am Cathy, yung nagsasabing totoo nga na addict nga daw si Marcos. Tsaka ito may naalala ko. May sinabi si Cathy Binag na kahit daw sa harap ng maraming tao nagbibigayan daw, di ba? Ewan ko, hanapin ko yung video Ngayon, pag nahanap ko yung video, abangan nyo yan Pero may natatandaan ako sa video ni Cathy Binag na sinabi niya na kahit sa maraming tao daw, wala daw pakialam tong mga to. Talagang nagbibigayan, nag-aabutan daw. Ngayon, pag nahanap natin yung video na yon ni Cathy Binag na sinabi niya yun, so ibig sabihin, totoo to. Gago! Diba? Kung connect na Diba? Talagang tugman-tugma. Ngayon, yung about dyan sa Talyanista na, maraming naglalabasan ngayon, natataranta yung mga bayarang vlogger. Oo, natataranta sila, nagkukumahog. Yung iba nga parang wala ng tulog Gago! Lalo na yung mga yung salet sa Team A. Wala na silang tulog ngayon, kakablog, kakadepensa. Sobrang kabobohan nga nung isa, sabi, necklace lang daw yan. Yung kaya, tas eto pa, tangina, sorry. Gago! May naglabas ng video, sabi, yung yung binibigay daw yung, sino yung pare na may butas yung kamay, nakalimutan ko. Yun daw yun. Sabi ko, ang pagkakaalam ko, wala namang kulay silver nun. At wala namang kulay puti yun. Kulay gold meron, pero puti parang parang wala. Kaya parang malabo. Nalalabuan ako. So eto na nga. Mapunta na tayo doon sa pagkakilanlan na kung sino yung lalaki, no? Sino yung lalaki doon sa bidyong ito, no? Ito alamin natin sa video ni Robin Sweetie. Ito lalaki nag-abot kay BBM, natukoy na. Close friend pala. Gago! BBM nagpaliwanag na.
Panoorin natin to ha. Oh. Matapos masaksihan ng netizens ang tila di umano'y abutan sa pagitan ng lalaking nakapulang polo at ni BBM at hindi pa rin matukoy kung ano ba talaga ang iniabot. Ang suspetsya naman ng mga netizens ay sa itong pulveron. Kaya't ang mga loyalista sinagot ang DDS. Oh, Ang yan. iniabot daw kay BBM ay isa lamang pin. Paliwanag ng kalbong mukhang perang si Daka. Puta, parang kilala ko to Si Dakakiraki. Parang siya... Familiar! Gago! So, familiar Ano to? Making a mountain out of molehill with... Ano daw? Rocky making a mountain out of a molehill with a PFP pin. How pathetic are the DDS? Very. At isa nga lang daw pin ang iniabot ng lalaking nakapulang polo kay BBM. Pero Wait lang. Bakit lumaki? Gago! Eto, sige ano natin yan. Tandaan nyo yung picture na yan Tandaan nyo yung picture na to. No? Dito sa isang picture, bakit parang... Ipapakita ko sa inyo yung screenshot ko Ibang-iba na ho Parang lumaki na yung hawak ng lalaki. Parang na-edit. Gago! Parang na-edit na to. Anong meron? Parang na-edit na Lumaki na Okay, tuloy. mga netizens, lalong-lalo ang mga DDS, ay hindi kumbinsido sa paliwanag na ito ng mga loyalista. Bakit daw kasi mag-aabot ka sa paraang kagaya o katulad pa ng mga abutan ng mga... Yung si Raulo, yung 13 billion nga, ibinigay sa parking Wala na nga silang pakialam bibili ng pulveron sa kali. Pero hindi ko naman din sinasabi na ito ay pulburon talaga, Wala akong binabanggit na ganun. Kaya't ang sabi ng DDS sa Tio Moreno, "Hello, Bongbong Marcos. Ano po yung binigay sa'yo? Binigay sa'yo. Good item po ba? If pin lang po iyon, bakit pamilyar ang pagkabigay?" Accordingly, the man in red is Ferdinand Arthur Tupas, who runs a business producing Ferdinand ba? Magkapangalan pa. Ferdinand Arthur Tupas. Gago! medals, pins, and commemorative coins. I'm just curious why he would hand something to the president in such an unusually discreet, if not secretive, manner. Kung may iaabot kayo sa presidente, huwag naman sa paraang para kayong nag-aabot ng ipinagbabawal na gawin. At Tama. ilagay nyo naman Hindi, wait lang Etong sinasabi ni Sas Rogando, ano ito hindi po ito pang babash. Ano po ito? Parang pinapayuhan niya pa nga. Kung may iabot kayo sa presidente, wag naman na parang pa nag-aabot ng droga. At ilagay nyo naman sa maayos na lalagyan, hindi yung parang nasa foil. Tama naman. Pwede ka naman mag-ganun. Ay, naku po. Kailangan ba lagi turuan namin kayo? Ilagay nyo naman sa maayos kahit may mga box naman na bibiling ganyan. Magandahan naman sana. Oo, hindi yung ganyan. Hindi nyo rin, sorry pero hindi nyo masisisi yung taong bayan dito dahil maling-mali yung ginawa nito. Kung hindi man droga yan, maling-mali man yung ginawa nung lalaki na to na si Ferdinand Arthur Tupas. Anak lang teting, alam mo nang may isyong ganun Tapos ganun pa yung pag-abot mo. Tapos ngayon, sisihin nyo kami. maayos na lagayan at hindi yung parang nasa foil. Ang sabi pa ng isa, I feel like bait yan for his detractors. Sasabihin na naman nila fake news. Pansinin nyo, bakit at the perfect time may ganyan? In front of cam, gagawin nila. Siyempre, makikita at machichismis. Observation ko lang, like nung nachismis na Code Blue. Ay, pwede rin. Pwede rin naman. Baka mamaya isa din tong setup na malay nyo, may plano kasi 'di ba may mga bali-balita nakakasuhan daw yung mga vlogger. Baka ito na yung nila na kapag kung sino yung makapagsalita na droga nga yan or pinush na droga nga yan, magkakaso na sila.
Gago! Baka yun ang ano, baka yun ang nasa isip nila malay natin. Naaalala ko nung bata ako at may tindahan pa kami. Ganyan na ganyan ang style nung nag-aabutan sa may Aba? kanto. Sa tapat ng tindahan. Naalala mo yung Oo, pagkabata mo. Yung mga taong involved. Isa, tegi na. Yung isa, pakalat-kalat sa kalsada. May sarili ng mundo. Ang opinion naman ni The Truth Stream. The sequence. 1. Guy in red shirts shake hand with President. First time. Number 2. Guy in red shirt gets something from his pocket for second handshake. Number 3. Second handshake and with white stuff in his palm. 4. The president becomes uneasy but smoothly slides with white stuff in his pocket. What on earth was that? 1. It could be a flag pin. 2. It could be a white lapel. 3. It could be a super tiny white paper note. Or 4. It could be a white pure stuff like tawas, salt, or sugar. Possibilities are endless. So, pwede rin naman yun. So, eto yung pagkakilala ng lalaki. At nang ating i-research si Ferdinand Arthur Tupaz, magkaibigan pala sila ng BBM. O kahit magkakilala pala sila ng pamilyang Marcos. Gago! Yun pala yun. Okay. Personally, samantala nagbigay ng komento at reaksyon si Mr. O yun ulitin natin yung picture kanina na parang, parang malaki parang malaki yung picture. Ito, tandaan nyo Tapos, puntahan natin yung sinend kong picture sa Gmail. Gmail account ko, Tingnan natin dito kung tugma ba. Ay, hindi na ho, guys. Eto, paktay tayo dito, guys. Ayan, tandaan nyo yung picture, Tignan nyo, lumaki, lumaki. Ayan, kitang-kita nyo, lumaki, lakihan pa natin, Ayan, kitang-kita. Pupunta tayo ngayon sa picture na sinend ko. Ito yung picture na sinend ko, Ayan, from Facebook. Gago! Ayan, tingnan nyo, maliit lang siya na puti. Pero yung kanina, malapad na puti. Gago! Ayan di ba? Anong pinagkaiba? Dapat pala pinagdugtong ko dapat pala pinagtabi ko. Malayong malayo na ho Wait lang wait lang wait lang pagdugtungin natin sila, nayupak na yan. Pagdugtungin natin para unbelievable. Pagdugtungin natin tong mga to. Para talagang kasi nagtaka ako sabi ko bakit parang lumapad yung puti. Bakit dito sa unang video bakit ganito? Bakit maliit lang yung bilog? Bakit bilog lang na Bakit dito may may parang dagdag na. Kaya ako na ho yung naka parang kinabahan na ho ako. So yan, i-zoom natin dito. Dito natin i-zoom. Yan, wait lang. Zoom natin dito. Ayan, ibang-iba na ibang-iba na dito sa Okay, send natin sa Gmail ulit. Send natin para yun nga lang, ang inaalala ko kasi dito ay parang inedit na. Parang edited na ho. Parang edited na ho ito. So ayan may kita nyo So ito yung isa. Ito yung sinasabi kong parang edited. Asan ka nang hinayupak ka? Eto na siya. Ayan ang lapad na. Di ba? Tapos ito naman yung sa akin. Wait lang, pag sumasadat pala pinagsabay-sabay ko. Ayan Ang lapad na ho. Ang lalapad na siya. Na hindi ko alam bakit malapad na siya. Hindi ko masyadong alam bakit ganyan na siya kalapad. Yung puti niya kalat na pa-square. Excuse me. Pa-square na ho. Pero pagdating naman dito sa isang video, yan, maliit lang yung bilog niya. Yan lang ang liit lang ito pa isang video. Baka sabihin nyo yan. Di ba? Maliit lang din yung puti. So, ibig sabihin, parang inedit yun. Naku po. Gago! Ay, naku, ang hirap sa earth, Ang hirap sa earth. Marcos pa. So, kayo, mga banateros, kayong mga netizen, ano ang masasabi nyo dito?
titingnan natin kung anong kukomento nyo. At kapag ang komento nyo ay naniniwala nga kayong yan ay pulburon, so wala tayong magagawa. So kung naniniwala kayo doon sa mga sinasabi ng mga tansu vlogger na ito daw ay necklace na ibinigay lang daw, ito daw ay kwintas, eh grabe naman pala bigayan ng kwintas ngayon. Pag dinadaan na sa kamayan. Gago! Tsaka ito pa ha, kung kaibigan ka ni Marcos, bakit doon kay Epal? Diba, ba't doon kay Epal magpa-picture? Magkaibigan na pala kayo eh. Bakit doon kay Epal na mag-epal-epal ka doon mag-picture-picture eh? Palagi naman pala kayo nagkikita. Anytime, pwede ka naman pala pumunta sa bahay nila. Oo, di ba nakita naman natin doon ho sa doon ho sa nilabas nung nireaction na natin video na magkakilala pala itong sila Marcos at yung si Ferdinand Arthur anong pangalan nun? Basta yun na yun. Doon pa lang eh. Anytime pwede ka pumunta sa bahay nila dahil magkaibigan kayo. So bakit doon pa sa mismong picturean? Hindi natin alam. So i-comment nyo na lang po dyan lahat ng inyong mga sagot, inyong hinala dito sa pinapanood ko sa inyong video, no? Kung anong kukomento. Siyempre, eto, napakahalaga to na i-share at i-like nyo po ang video na napanood nyo ngayon para mapanood pa po na iba nating kababayan. At siyempre, huwag nyo na rin kalimutan, pakidamay na rin po ang aking mga kasamahan, mga Banateros Brothers, Banat Bay Kucholi, Boss Dada, and Master Judea. Bakit napindot ko yun? Sorry. At siyempre, Oslek Gibara. At mega live shoutout sa mga ate ko dyan. Hindi ko na kayo maisay sa ate Anharot, ate LK, ate Ann, kay ate AJ Warriors, ate Lodi, kay Nanay Morning Dew, kay Boss Randall and Madam, kay Safety and Security Vlog. Mega live shoutout sa inyo. Ingat po kayo palagi. And God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.